Maliban sa ingay na nagmumula doon sa may dagat, may maririnig mo yung mga pagpatak dito sa loob. First time kong makakita dito sa baybaying dagat ng ganitong uri ng seaweeds. Napakalawak yung seaweeds dito, makikita. Sa unahan lamang meron tayong makikita na mini lagoon kung saan doon may experience mo yung paghampas ng mga malalaking alon. So mula dito pupuntahan na natin. Wow! Kaya ngamba ako, baka madala ako ng ano. Dito mismo sa harapan namin mayroong lagoon. Ayun, nagkukulay puti na.
pagkakaalam ko, andito banda yung Cueva na kung saan merong natural na lagoon. Andito na tayo sa pinaka-bunganga or pinaka-entrance na Cueva. Pansin ko dito na mayroong mga iba't ibang klase na isda. Andito na tayo sa pinaka-innermost part ng Cueva. Hindi ako nakapagdala ng flashlight. Hindi naman gaano madilim dito. Yan. Yung pinaka-rough deck ng Cueva. So dito sa loob ng Cueva may part na pumapatak yung mga tubig na nanggagaling dito sa may itaas. Bali dito pumapatak. May mga area na kung saan parang umuulan-ulan. Maliban sa ingay na nagmumula doon sa may dagat, may maririnig mo yung mga pagpatak dito sa loob ng Cueva. Dahil sa mga locals at ibang mga dayon na pumunta dito sa natural na lagoon, na-encourage tuloy ako na mag-try dito na maligo sa may natural na lagoon. Shoutout nga pala kay Michael. Siya yung naging guide natin para i-explore itong baybaying dagat na mayroon dito sa Salcido. Binansagan itong Yolanda, itong shoreline na ito, way back 2013, yung bagyong Yolanda. Lampas ay yung pinaka-itaas na bahagi nito dahil sa sobrang lakas ng alon na nanggagaling dito sa baybaying dagat. Kung hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, itra-try ko na. Sayang yung pagkakataon andito na ako. So, maligo na lang ako. Ito mismo merong natural bridge na nagdurugtong mula doon sa may malaking lagoon papunta dito sa may maliit. So dalawang lagoon meron dito magkabilaan. Yung isa ay malapit doon sa may cave, yung isa naman dito banda sa may left side ko. Dito may pagkakataon na fish spa. Sa sobrang dami ng mga isda na nandito hindi ka mag-spa. Sa may pulas yung may iba't ibang klase ng isda. Yun, yung iba pa. Yun.
Ayos. I-try namin maligo doon banda. Challenge accepted. Shout out kay Kuya Sandy. Kumusta man kuya doon sa pag ano mo? Pagtawid. Masikip. Kailangan meron lang. Kamay lang yung gagalaw mo. Kakaibang experience. Hindi ko na ginayang i-hold yung breath. Ayos ah. Dito na park ay child-friendly naman kasi hindi gaano malalim hanggang dito sa may dibdib. Unlike doon na hanggang ulo ang lalim. From D1 Eastern Samar, si Tropa Zach Robert, si Kel Bandoy at saka si DJ. And si Michael. Taga-saan ka to, Kel? Barangay Along? Barangay Along, dito sa Eastern Samar. So yung barangay nila, andun lamang doon sa may pinagkaunahang pa na bahagi. Yung purely white sand, doon. Pakilala naman. Pisay? Ayan. So, isa sa mga follower ni Zaypol Vlog na ito, patunay na follower siya ni Zaypol Vlog. Si Tisay from Margarita. Ito pa yung mga tropa niya dito. Sila. So, yung entrance fee dito ay 10 pesos bawat polo. Isa ito sa the best site na mayroon dito sa Eastern Samar. So, dayuhin nyo na itong lugar na to. Pakilala naman, tropa.
Rio Kisa from Barangay Santa Margarita. Ayan. Andun pa yung mga katropa nila. Kung muna tatapusin yung vlog ko ngayong araw na ito. So, samahan nyo ako sa aking iba pang pupuntahan. No, see you sa next travel adventure ko dito sa Eastern Samar.